Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Isang malamig na umaga po muli ang aking pagbati. Meron na naman po kaming nagbabalik na snow, no? Akala ko po ay spring na eh. Subalit kahapon ay bumuhos na naman po ang isang makapal na snow. So magandang araw po at dalangin ng aking puso na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Standing Firm in the Face of Temptation. Ating pong pag-aaralan ang 1 Corinthians chapter 10 verses 12 to 13. Ito po ay mula sa isang katanungan ng isa sa ating kapatid. Nagtanong po siya sa akin tungkol sa konteksto o tamang interpretation daw ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, specifically yung verse 13. So minarapot ko po na sinagot ko po siya tungkol doon, naisip ko rin po na atin na pong pag-aralan ang bagay na ito upang ating lubusang maunawaan at maintindihan kung ano ang kahulugan ng mga talatang ito. So atin po munang basahin ang 1 Corinthians chapter 10, 12 to 13. Ganito po ang ating mababasa. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulayan. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, ito pong verse 13 ng 1 Corinthians chapter 10 ay isa rin po sa most of the time ay misunderstood verse of the Bible. Ang isa sa misunderstanding na madalas ay pumapasok sa kaisipan ng mga tao ay ito. Ito po yung paniniwala ng marami na God will not give them more than they can handle. That is one of the misunderstanding. Some misunderstand this verse as saying God will never give you more than you can handle. Subalit kung titingnan po natin, the Apostle Paul point us not about self-sufficiency but about God's faithfulness. Ang Diyos ay dinadala tayo sa pamamagitan ni Apostol Pablo hindi doon sa paniniwala na hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga pasanin na hindi mo kaya, kundi tinutulak tayo doon sa idea na huwag tayong magtiwala sa ating sariling kalakasan. At dahil sa paniniwala na hindi, kaya ko to, di naman ako bibigyan ng Diyos ng mga bagay na hindi ko kaya. Hindi po yun biblical. There are times when trials feel overwhelming. There are times that trial seems too heavy for us to bear. And we just need to rely only on God for His provisions of endurance and relying on Him and not on our human strength. Naniniwala po ba kayo doon mga minamahal na mga kapatid? So, sa araw pong ito, nagtataka ako bakit hindi ko na naman po makita yung live broadcast. Mga kapatid, ako po ba'y naka-live? Paki-comment nga po. I just want to know if I am live, no, sa inyong mga comment. Kasi parang hindi ko po nakikita. But anyway, magpapatuloy po tayo. Hindi po lumilitaw sa Facebook ko eh. But ganun pa man, ang sabi po dito, bibigyan ko kayo ng ilang mga pruweba na minsan pinapayagan ng Diyos ang trial. God allows trials beyond our strength. Pinagkakalooban tayo ng mga bagay na hindi natin kaya. At ito po mga kapatid ay hindi para parusahan tayo ng Diyos,
kundi para tuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Scripture repeatedly shows that God does give His people burdens so heavy na dumarating dun sa panahon na hindi na kaya ng kanilang human strength. At si Apostol Pablo ay merong patotoo tungkol sa bagay na ito sa 2 Corinthians 1:8-9. Ano po ang sabi diyan ni Apostle Paul? We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. So magandang sabi ni Pablo, ayoko po na hindi nyo malaman ang mga nangyari sa akin at sa amin sa aming karanasan sa probinsya ng Asia. At ini-highlight ko po kung ano yung nangyari sa kanila doon. Ang sabi ni Paul, we were under great pressure. Kung ano yung pressure na yon, hindi po specific na binanggit dito, pero sa ibang sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, makikita po natin kung ano yung pressure na yon. At ang sabi doon, it is far beyond our ability to endure. So, ano yan? Nagsisinungaling ba si Paul dyan? Hindi ba siya nagiging tapat sa kanyang sulat na ang sabi niya, itong experience na ito na aming naranasan is far beyond our human ability. Ano naging resulta nito? So we despaired of life itself. Verse 9, indeed, we felt we had received the sentence of death. So, may sagot naman si Pablo kung bakit nangyari ito. Yung continuous phrase at yung continuing sentence. Pero ang pinupunto lang po natin dito bago tayo dumating doon sa dulo, sa conclusion ni Paul, ay yung idea na pwede tayong dalahin ng Diyos. Pwedeng pahintulutan ng Diyos ang isang bagay sa buhay natin na talagang itataas natin ang ating mga kamay at sasabihin natin, Lord, hindi ko na to kaya. Minsan kasi, yung ibang mga Pentecostals at ang ibang mga pastor nagtuturo, pinapaniwala ang mga tao na hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na hindi mo kaya. Actually, in the human point of view, and as far as human strength is concerned, we are all limited. We are finite being. May hangganan ng ating lakas, may hangganan ng ating kapasidad, meron pong hangganan ang pwede lang nating gawin. Amen? Pero yung ability natin to endure ay pwedeng i-sustain. Ibang usapan yon. At yung pong sustaining power, hindi galing sa ating abilidad. Hindi po willpower, hindi positive thinking, kung hindi ito'y bigay ng Diyos. Sinagot ni Pablo, this happened that we might not rely on ourselves but on God who raises the dead. Anong ibig sabihin nun? Kahit dumating tayo sa punto ng kamatayan, hindi pa rin ito pagkatalo. Oo, sumuko na tayo sa buhay, wala nang magagawa ang laman, patay na ang laman, pero merong Diyos na may kapangyarihan na magbigay ng buhay sa patay. Amen? And that should give believers a hope na merong pagkabuhay pagkatapos ng katawang ito. Ibig sabihin, kahit dumating sa punto na bumigay na ang katawan, sumuko na ang buhay, sumuko na ang lahat sa human ability, ang Diyos ay hindi sumusuko sa bawat kanyang mga anak. Kaya ano ang dapat nating gawin? We are to be dependent on God's strength. Amen? Bago natin talakayin mamaya yung 1 Corinthians 10:12-13, inilalatag ko lang ang premise na ito, na hindi ang layunin ng verses na yon ay patunayan sa atin na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng anumang bagay na hindi natin kaya. No! Inilalatag ko na papayagan minsan ng Diyos na makaranas ka ng isang bagay na talagang hindi mo kaya. Ewan ko sa karanasan ninyo, kung hindi pa kayo dumating sa panahong ganun,
na kung hindi lang kayo humingi ng tulong sa Diyos, kung hindi lang tayo sinustinihan ng Diyos ng kanyang lakas, hindi naman talaga natin kaya. Amen po ba mga kapatid? So the Bible does not teach self-sufficiency, but rather the Scripture challenges us in total dependence on God. Ito ang layunin eh. Kaya dadaling ka ng Diyos sa sitwasyong hindi mo na kaya para umasa at magtiwala sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen? Psalms 46:1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. John 15:5, wala kayong magagawa kung apart from Christ. Jesus says, apart from me, you can do nothing. Amen? Now, temptation is a universal human experience. Yan ang sabi ng Bible. Lahat ng tao ay makararanas nito. Iba yung trials, iba yung temptation. Binabanggit po sa 1 Corinthians 10:13 ay temptation, tukso. Po, alam naman natin, ang Diyos hindi nanunukso. Amen? Hindi po nanunukso ang Diyos. Ang tukso galing yan sa kaaway, galing sa flesh, galing sa atin, galing kay Satanas, galing sa fallen nature na nasa atin, doon tayo natutukso. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, those are temptations. At ang lahat ng tao, ang sabi ni Paul, universal experience yan. The Scripture warns us about the danger of being tempted. Sa 1 Corinthians 10, 12, 14, the Apostle Paul gives a sobering warning and a promise. Ang ganda po ng 1 Corinthians 10 eh. Nandun nga po yung sobering warning, but there is also a gracious promise na kailangan tayong magtiwala hindi sa lakas na meron tayo, kundi sa lakas na bigay ng Panginoon. So this passage is especially relevant for believers. Sa bawat Kristiyano, as we navigate into a world filled with temptation that threaten our faithfulness to Christ, kailangan natin itong maintindihan. Kaya ano ang unang-unang paalala? Sa verse 12 ng 1 Corinthians 13, ano ang paalala ni Pablo? Tigilan ninyo ang overconfidence. Amen? Sa madaling sabi, tigilan ninyo kayabangan nyo. Huwag mong sabihin kaya mo. Huwag mong sabihin mapagtatagumpayan mo. Huwag mong sabihin sapat ang iyong lakas at pananampalataya. Hindi ka matutukso. Mapagtatagumpayan mo to. Hindi ganon. In fact, sabi ni Paul, so if you think you are standing firm, mag-ingat ka that you don't fall. Kaya hindi po mga kapatid, dapat titigil ang isang mananampalataya, titigil ang isang Kristiyano sa paghanap lagi ng source ng power. At ang source ng power ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi tayo dapat titigil sa pagpapakain sa ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos katulad ng pagpapakain natin sa ating mga katawan. Para sabay na lumalago ang pisikal at ang espiritual. Ang nakakalungkot, concern lang tayo sa pagkaing pisikal. Pag nagsalita na yung sikmura, mas malakas ang tinig natin na marinig ang kalam ng sikmura, ang boses ng tiyan na nagsasabing pakainin mo na ako, gutom na ako. Samantalang ang espiritong nasa atin ay nagsasabi rin na pakainin natin ang ating kaluluwa, subalit wala tayong panahon. Ngayon ang tanong, bakit natin ginagawa? Alam ko na yan, pastor. May nakausap po ako kahapon doon sa aking paglalakad. Sabi niya, bukas hindi ako makakapaglakad kasi may gawain kami kay Pangulong Duterte. No? Alam ko naman ang sinasabi ng Bible, ito yung nakakatuwa. No? Alam ko naman ang sinasabi ng Bible na dapat hindi tayo partisan, dapat hindi tayo nakikihalo sa politika. Pero itatabi ko muna yung aking pagiging Kristiyano.
Dito muna ako sa pagsuporta kay Pangulong Duterte. Can you imagine that? May mga tao na gano'n na pwedeng i-closet muna yung kanyang pananampalataya at mamumuhay muna siya ng kakaiba doon sa kanyang pananampalataya. At makikirali dahil birthday po yata ni Pangulong Duterte. Kailan ba? Ngayon! Happy birthday! Yung dating Pangulong Duterte. At may rally daw sila, sasali muna siya doon sa rally. So, mga kapatid, ang pagiging mananampalataya natin ay hindi compartmentalize. Na itatabi natin kung gusto nating itabi at ililitaw natin kung kailan natin gustong ilitaw. Kristiyano kang totoo sa lahat ng pagkakataon, dapat Kristiyano. Pero dahil hindi nga napapakain ng totoong salita ng Diyos ang ating mga buhay, overconfident tayo. Alam ko na yan. Malakas na ako. Narinig ko na yan. Pero ang tanong, totoo ba? Kaya ito yung pinapaalalahanan ni Apostol Pablo dito. If you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Hindi naman sinasabi dyan na mawawala yung kaligtasan. Hindi yan ang usapin dyan. Pero kahit ikay mananampalataya na, malaki ang potential mong matukso. Amen? Si Stephen Lawson nga matanda na yon. May edad na si Stephen Lawson. Bumigay pa rin Ang daming aklat na sinulat nun. Ang galing mangaral nun. Ang husay niyang magsalita. Bumigay pa rin sa tukso ng laman. Kaya ikaw sasabihin mo mas malakas ka kay Apostol Pablo? Mas malakas ka kay Stephen Lawson? Mas matibay ka sa mga ibang mananampalataya? Hindi. Pwede kang mahulog sa tukso. At ang sabi diyan, if you think you are standing firm, be careful. The Apostle Paul warns believers about the dangers of presumption. Akala mo lang yon, malakas ka. Akala mo lang yon, matibay ka. Pero pag dumating ka dun sa sitwasyon, anong gagawin mo? Alam natin yung kwento ni Joseph nang tinukso siya ng asawa ni Potifar. Can you imagine, araw-araw yun? Hindi po sinabing pangit yung asawa ni Potifar. Wala pong sinabi ang Bible na ito hindi maganda, hindi mabango, hindi kaakit-akit. At hindi po sinabi na yung panunukso ay ginagawa publicly. Hindi, puro sa lihim, puro sa tago, puro sa walang nakakaalam at walang makakakita. Nandun lahat ang elemento ng pwedeng mangyari ang tukso. Pero napagtagumpayan ni Joseph. Pero kapatid, ikaw, pwede mo ba sabihin, kaya ko rin yung kaya ni Joseph But do not think you who are standing firm can do that unless the Lord grants you the strength to be. Kaya dito, sabi ni Pablo, may warning siya about presumption. Many in Corinthians are overconfident in their spiritual standing. Sa Korinto nga yung kayayabang ng mga Kristiyano. Ito nga yung mga Kristiyanong kung ano-anong pinaggagawa. Sila nga yung mga kung ano-ano wika alam. Sila nga yung mga nag-exercise ng kung ano-anong gift. Hindi nyo po ba napansin? Diyan po sa Korinto, tinalakay ni Apostol Pablo ang mga tamang paggamit ng gifts of the Spirit. Diyan sa Korinto, tinalakay ni Apostol Pablo ang tigilan nyo ang kasasalita ng katakot-takot na wikang hindi naman naiintindihan. Diyan sa Korinto, tinalakay ni Pablo ang kahalagahan ng pag-ibig. 1 Corinthians 13. Puro pasaway kasi yung tao dyan At kung ikaw ang pastor ng iglesia sa Korinto, baka maaga kang namatay. Dahil puro overconfident. Punong-puno sila ng kayabangan sa kanilang mga sarili. Kaya dito sinabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Kayong mga nag-aakalang kayo'y matitibay, baka kayo'y mabuwal. Many in Corinth were overconfident in their spiritual standing,
thinking they were immune to failure. Paul reminds them, and even us today, that self-reliance leads to a fall. Can we say amen? Instead, we must stand firm in God's strength. Imagine niyo isang hiker na regular na niyang ginagawa ang mag-hiking, araw-araw nag-hiking. On a steep mountain trail, naniniwala siya na he is too experienced na hindi na siya mahuhulog. Dahil ginagawa na niya yung regular, araw-araw na ginagawa niya yon. So he neglects proper footing, one missteps, and he tumbles down. Spiritual arrogance is just as dangerous. Without watchfulness, we can slip into sin. Amen? Kaya maging mapagbantay, maging maingat, punuin ang ating mga isipan ng salita ng Diyos. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutang ito. Mag-iba tayo ng ating pag-iisip. Roma chapter 12, verse 2. Now, anong insights ang pwede natin makuha dito? Una, sa Reformed theology, it teaches that human nature is fallen and totally depraved. Ano ibig sabihin nun? On that spiritual nature, ang sabi dyan ng Romans 3:10-12, as it is written, there is no one righteous. Sa kalagayang ito, walang matuwid. Wala kahit isa. Sa verse 11, ang sabi dyan ni Pablo, there is no one who understands. Hindi makakaunawa. There is no one who seek God. Walang maghahanap sa Diyos. All have turned away. They have together become worthless. And there is no one who does good, not even one. So yan po yung ating paniniwala na ang tao sa kanyang natural na kalagayan, bunga ng pagkakasala, ay hindi maghahanap sa Diyos, walang pangunawa, at lumayo sa Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Yan ang nature eh. And no one is beyond the reach of sin apart from God's sustaining grace. Maliban na lang talaga sa biyaya ng Diyos, walang may pag-asa. Bakit? Anong sabi ng verse 12? All have turned away, they have together become what? Worthless. Nung wala pa tayo kay Kristo, ano daw tayo? Worthless. Anong halaga natin? Less. Wala tayong halaga. Amen? So no one is beyond the reach of sin. Kaya kahit tayo'y mananampalataya na, nung tayo'y ginawa ng matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, meron pa rin na epekto ng kasalanan sa ating mga buhay. Yung ating lumang pagkatao ay patuloy tayong inaakay pabalik sa buhay na ito. Kaya nga si Apostol Pablo, ang sinasabi niya, yung mga bagay na ayaw ko nang gawin, nagagawa ko pa. At yung mga gusto ko, bakit hindi ko magawa? Sa akin ika ay nananahan ang pagtatalong ito. Kapatid, sa iyo ba hindi? Ikaw na kapatid kong Kristiyano, perfect ka na ba? Hindi na ba dumarating sa iyo ang pagkatukso? Ang minsan may magbubulong sa iyong puso na kunin mo kahit hindi iyo? Pagnasaan mo kahit hindi naman dapat? It is but part of our nature as human. Kaya nagpapaalala si Pablo, huwag kayong maging kampante. Humility and vigilance are essential in our walk with Christ. Ang kapakumbabaan at pagbabantay na sa ating mga sarili, hindi natin ito mapagtatagumpayan, tanging sa lakas lang na kaloob ni Kristo, kaya natin ito makakaya.
And take note, susunod makikita natin yung tinatawag na universality of temptation. Anong ibig sabihin yan? Ano sabi ng talata? 1 Corinthians 10:13a. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung ikaw man ay nakakaranas ng temptation ngayon, napagdaanan na yan ng iba. Yan ang sinasabi ni Pablo. If you have a temptation right now, hindi ikaw ang nagsosolo dyan. Napagdaanan na yan ng iba. Kung ikaw ay natutukso tungkol sa pita ng laman, sa sexual desire, si David ay naka-experience na niyan. Kung natutukso ka sa mga bagay na may kinalaman sa salapi, madaming example niya sa Bible. So it is common. All temptations that you are experiencing and we are experiencing, universal, lahat nakakaranas niyan. Ang ating Panginoong Hesukristo nga naka-experience niyan eh. Paul assures that temptation is common to all mankind, even Christ. No one is exempted. Hebrews 4:15. Siya'y tinuksuri na katulad natin pero hindi siya nagkasala. And this truth should humble us and make us vigilant. Kung ang ating ng Panginoon tinuksuri ng demonyo tayo pa hindi. So it is a universal thing. Anong illustration pong magandang ipakita rito? Alam niyo po mga kapatid, ilarawan ninyo ang isang bayan. Tapos sinabi, ang bayang ito, lalo Pilipinas, halimbawa. Sa Pilipinas, daanan ito ng bagyo. Ang bagyo, magsisimula yan sa low pressure area. Isang low pressure area ang namataan sa dako ng Basco, Batanes. Laging ganun kasi daanan ng bagyo yun At ang bagyong ito, napapangalanan nating dading o kung ano man, ay namataan sa hindi kalayuan sa Basco, Batanes. So ano ngayon ang mararamdaman ng mga taga Batanes? Dahil dadaan sa kanilang bayan yung bagyo, lahat ng bahay doon, walang exempted, dadaanan ng bagyo. Every house faces the same storm. At tandaan po natin, hindi lahat ng bahay pagdaan ng bagyo'y makakatayo. Merong bahay na magigiba, merong bahay na matatanggalan ng bubong, may bahay na totally mawawasak. Tanong, anong difference ng nakatayo at ng mawawasak? Ibig bang sabihin, mahina yung tumama sa kanilang bagyo, samantalang isang bagyo lang naman yon? Take note, the difference lies in the foundation. Yan po ang itinuturo ng Matthew 7:24-27. Yun yung parable ng Panginoon sa two builders. May dalawang taong nagtayo ng bahay, isa'y sa bato, isa'y sa buhangin. Parehong tinamaan ng unos ang dalawang bahay, yung isa'y nagiba, yung isa'y nakatayo. At ang sabi, ito'y pagpapaliwanag ng Panginoon sa taong namumuhay na tinatanggap ang salita ng Diyos at kanyang ginagawang pundasyon. Yung isa naman, tinanggap ang salita ng Diyos, pinapasok, pinalabas sa kaliwa. Pinapasok sa kanan, lumabas sa kaliwa. Pero yung ang salita ng Diyos, ang siyang pundasyon, titibay siya sa panahon ng unos, hindi siya magigiba. Likewise, everyone encounters temptation, but only those grounded in the Word of God and in Christ will endure. Amen? Kaya, pare-parehas naman Kay mayaman, kay mahirap, may crisis. Amen? Kay may pinag-aralan, kay wala, may crisis. Ano sabi ng Reformed faith dyan?
temptation itself is not sin. Paniwalaan po natin ito. Ang tukso ay hindi pa kasalanan. Ang tukso'y naglipa na sa ating kapaligiran. Ang pagkatukso sa pita ng laman, ang pagkatuksong magnakaw, ang pagkatuksong kumuha ng hindi iyo, ang pagkatuksong magalit at pumatay, nandyan lang yan. Pero hindi po kasalanan ng mga ito hanggat hindi ka nahuhulog sa mga bagay na ito. Christ was tempted yet remained sinless. This reassures us that temptation is a continuing battle and we can face this battle with the help of God rather than something that inevitably leads to failure. Kaya again, ang verse 12 nagpapaalala, do not rely on your strength. Ikaw na nagsasabing nakatayo, mag-ingat, baka ikaw ay mabuwal. Amen? Ngayon, ano pong hamon ng katotohanan ito? We are called to faithfulness. Ang mga mananampalataya are called to be faithful. The passage is 1 Corinthians 10:13b. At ang sabi, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Kapatid, iba ito sa tinalakay ko kanina. Ano po? When those are in regards to trials of life. This one is temptation. And take note, God is not a temper. At dito po makikita natin mga kapatid yung katotohanan, God knows the limit that you can handle. And this passage reassures us that God is faithful. He does not abandon His people to temptation, but ensures that we are not tempted beyond what we can endure. This does not mean we can withstand sin in our own strength. But God provides the grace to resist. Yun ang totoo. Amen? Diyos din ang magbibigay. Can you imagine? Si Satanas, alam ni Satanas kung saan niya aatakihin ang Panginoon. So, ginamit ni Satanas ang salita ng Diyos. Because Satan knew that Jesus was so obedient to the law. Hindi lalabag si Jesus sa kautusan. Kaya yung kautusan ang ginamit ni Satanas sa Panginoon. The Word of God. But Jesus, who is so knowledgeable with the Word of God. At ang sabi niya, ako'y naparito para sundin ang kautusan. At ang aking pagkain ay sundin ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. Anong ibig sabihin? Hindi siya aalis doon sa purpose na yon. Kaya kahit anong atake, kahit anong ibigay ni Satanas, handa ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na kanyang sariling pagkain. Kaya ano sabi ni Jesus sa tinapay pa lang, yung batong gagawing tinapay, sinabi na ni Jesus, Satanas, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. And that spells the difference. Jesus is knowledgeable and Jesus knew that His power comes from the Word of God. By eating the Word of God continuously. Amen? So, bilang illustration, consider a teacher who assigns a difficult test but also provides study materials and the tutoring. So the students are not left without help. Similarly, God provides what we need to overcome temptation. His Word,
prayer, the Holy Spirit, and the fellowship of believers. Katulad ng isang guro na darating sa puntong magbibigay ng examination sa kanyang mga estudyante. Walang matinong teacher na hindi pa niya itinuro, hindi pa siya nakapagbigay ng pointers, ay agad magbibigay ng exam. Walang ganon. Ang Diyos, bilang mabuting Diyos, He will not allow us to be tempted without us knowing how to escape the test. Amen? Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng equipment para mapagtagumpayan lagi ang tukso. Ano yun? Salita ng Diyos, pananalangin, the Holy Spirit, at ang mga kapatiran na alam nating makakatulong sa ating patuloy na paglago sa pananampalataya. Kaya mahalaga yung Christian fellowship. Yung fellowship ng totoong Kristiyano, ho. Dami yung ngayong fellowship, hindi naman totoo eh. Pero yung totoong Christian fellowship, sasawayin ka kapag mali ka, papaalalahanan ka pag naliligaw ka ng landas, at itatama ka kung ikaw ay mapapahamak. Amen? So ano pong sinasabi ng ating Reformed faith tungkol sa bagay na ito? Meron po tayong paniniwala sa Reformed na perseverance of the saints. Ano po ba yung perseverance of the saints? The perseverance of the saints teaches that true believers will endure. Not because they have the strength to accomplish and to endure, but because God will sustain them. Philippians 1:6 says, being confident of this. Ano yung confidence ni Paul dyan? Hindi yung kanyang sariling lakas. Ang confidence ni Paul dyan, galing saan? Sa paniniwala na He who began a good work in him will carry it on to completion until the day of Christ. Tandaan na our ability to resist temptation is not rooted in our willpower or positive thinking, but in God's preserving grace. In God's preserving grace. Amen? Pang-apat na dapat nating makita, there is a way of escape. God always provides the way of escape. 1 Corinthians 10:12. 13c. But when we are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. God always provides a way of escape. Sometimes this means physically removing ourselves from the situation. Just like what happened to Joseph, nang tinutokso na siya ng asawa ni Potiphar para wag na siyang matukso dito. Anong ginawa? Tinanggal siya ng Diyos doon, nilagay siya sa bilangguan. Wala nang asawa ni Potiphar doon. Wala na yung tukso. Tama? But then, sa bilangguan, may panibagong tukso. Pero ito ang totoo. Kapag nilalabanan mo ang tukso, tutulungan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Other times, it means resisting through prayer and reliance on the Scripture. Those are the way of escape. So, illustration. Imagine a burning building. Then comes an emergency. There is an emergency exit. In order to escape, one must take it before it's too late. Temptation often offers an exit. Laging meron. But we must be willing to take the exit. Minsan bago tayo umalis, titikim muna tayo eh. Mga kapatid, pag tinikman mo, hindi ka na makakaalis. Ano mang tukso yan? Alam mo naman na may way of escape. May binibigay na exit plan ng Diyos.
Pero minsan gusto muna nating tikman bago tayo umiwas. Gusto muna nating maranasan bago tayo tumakas. Pero ito ang totoo, ang pangil ng kasalanan, napakahirap takasan. Kaya nga kung sa ating mga lakas lang, hindi natin to mapagtatagumpayan. So anong insight? The way of escape is often countercultural. Anong ibig sabihin? Ano sabi ng mga tao? Lalo na yung mga macho-machong gwapo sa kanilang mga sarili. Poging-pogi sa kanilang mga sarili. Ano sabi nila kay Jose? Si Joseph naman, napakasimple no. Kung pinagbigyan niyo yung asawa ni Potiphar, hindi siya nakulong. Do you remember the story of Joseph? Simple lang yun eh. Pagbigyan mo minsan yun, o edi hindi ka na magiging alipin, hindi ka na magtatrabaho. Yan ang point of view ng mundo. Wala na mawawala sa'yo, lalaki ka naman eh. Pagbigyan mo. Yan ang pananaw ng mundo. The world will tell you to gratify the flesh. But the scripture calls us to crucify the flesh. Amen? So, taking God's escape route requires strength and obedience. Even when it feels difficult. Let us follow the path na nais ng Diyos sa atin. Even if the world resist the decision. Amen? Now, panlima at panghuli. Enduring temptation through God's grace. Tandaan that the goal is not merely to escape, but to endure. Minsan, di ka tatanggalin ng Diyos eh. Talagang nandun ka pa rin eh. Sa sitwasyon na yon. Pero kailangan mong paglabanan, kailangan mong pagtiisan, at kailangan mong mapagtagumpayan. Mga kapatid, endurance is a mark of genuine faith. James 1:12. And through Christ, we can persevere and we can grow in holiness. Di niyo po ba napapansin, sa bawat pagtatagumpay natin sa isang tukso, mas bumibigat ang tukso. Kasi may mga tuksong pang elementary at may mga tuksong pang college. Ibig sabihin, as we grow more in our faith in God, the temptation varies. So anong illustration? Imagine a weightlifter builds strength by enduring resistance. Each time he lifts heavier weights, his muscles grow stronger. Yung pong bodybuilder na nagpapalaki ng muscle, magsisimula po yan sa mababang weights. Sa mababang timbang ng barbell. Ngayon, kung magpapalakas ka ng timbang at magpapalaki ng muscle, hindi pwedeng puro 8 ounce lagi ang buhat mo. Kung nagsimula ka sa 8 ounce, magiging 10, o kaya magsimula ka sa 5 kilos hanggang sa maging yung 20 kilos na nakaya mo. Depende sa'yo. So similarly, when we endure temptation, our faith grows stronger by the grace of God. Amen? Kaya may mga mananampalataya, sabihin nyo, paano niya nagawa yon? Paano niya napagtagumpayan yon? Again, hindi dahil sa kanya, kundi sa lakas at biyaya na kaloob ni Kristo at sa kanyang patuloy na pagmamature dahil napagtatagumpayan niya ang maliliit na tukso na inihahanda siya para sa mga malalaki at mabibigat na tukso ng buhay. So anong insights? Take note, sanctification is a lifelong process. Every trial and temptation God allows serves as a refining purpose. We grow in faith not by avoiding all hardship, but by trusting God through it. Amen? Lalago tayo sa pananampalataya, hindi sa pag-iwas dito,
kundi sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos na kaya nating pagtagumpayan ito. Now, let me give you some reflection questions na pwede niyong gamitin sa inyong mga small group o sa mga Bible studies. 1. In what areas of life do you tend to rely on your own strength rather than God's? 2. What are some common temptation you face? How does knowing that others face similar struggles encourage you? 3. How have you experienced God's faithfulness in providing a way of escape from temptation? 4th, what practical steps can you take to rely on God's strength in times of temptation? 5. How does this passage give you hope in your struggle against sin? 6. How does the doctrine of God's sovereignty affect your understanding of temptation and trials? And the last, what role does scripture memorization play in resisting temptation? How can you incorporate it more into your life? So yan pa lang mga reflection questions na yan Kulang ang 1 oras para sa discussion. Kaya kulang ang 2 oras na small group meeting. Amen? So bilang conclusion, let us trust in God's faithfulness. God is faithful and we can trust Him. So let us trust His faithfulness. We must remain watchful, humble, and dependent on God's grace. Temptation is inevitable, but God's faithfulness is greater. Let us rely on Christ, who endured temptation for our sake and walked in the strength He provides. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magkita po ulit tayo sa Lunes, o kaya kung available kayo sa Sunday, sa Winnipeg Unida Christian Church Worship Service. Ang amin pong address ay 465 Atlantic Avenue, Winnipeg, Manitoba. Alas 10 po ng umaga ang amin pong pagsamba. Meron po kaming mga small group na pwede nyong daluhan. Meron po kaming mga doctrinal classes na available if you want to be part of. So makipag-ugnayan lang po kayo sa inyong lingkod. Shoot an email or message dyan sa comment section. O kaya i-add ninyo ang inyong lingkod. I-follow po ninyo ako sa Facebook. At sundan nyo po, mag-subscribe kayo sa Tinig ng Pag-asa YouTube channel. Again, maraming salamat. God bless everyone. At thank you, Jeremiah Valdez. Si Jeremiah bumate. Birthday ko po bukas. Walang mangiistorbo. It is my day tomorrow. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel, para sa Tinig ng Pag-asa.